Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Caroline Abigail, and for today's vlog, dito na naman tayo sa NAIA Terminal 3 finally. After 1 year, tayo ay magta-travel again internationally, and this time, tayo ay pupunta ng Vietnam. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung aming magiging experience, aming flight. Nakarating lang namin dito sa airport. Actually, oras ngayon is 1 AM. And ang aming flight going to Hanoi is 5 AM in the morning. So, medyo maaga na rin kami para yung mga naghatid sa amin is makatulog din sila. So, first thing that you have to do is to pay your travel tax. So, ayan, 1,620 ang travel tax ngayon. Halika, magbayad na tayo, guys. Okay guys, so pag magbabayad pala kayo ng travel tax, kailangan nyo dalhin yung inyong passport and itinerary receipt. So, ibibigay nyo yun. Tsaka kayo magbabayad ng travel tax. So, right now, again, 1,620 pesos siya per head. Pagbayad ng travel tax, dito kayo pumunta para i-check nyo yung inyong gate na i-open. So, sa amin, yung flight namin is Hanoi and kanina nakalagay is A01 counter 203. So, lika puntahan natin. And guys, doon pupunta na tayo ngayon sa counter. And then, ito yung aming mga bagahe. By the way, meron pala kaming check-in na baggage. Meron kaming 2 baggage na check-in. So, punta tayo doon para i-drop na natin to. Alam nyo ba guys, ako ay masama ang pakiramdam ko ngayon. Ngayon siya sumabay. Ang sakit-sakit ng tiyan ko. Para akong inaasid. Napa ako suka na suka. Pero lalaban natin tong trip na to. Kasi, alam nyo guys, almost 1 year namin itong pin-repair. Kaya, bawal hindi matuloy. Ngayon, at mag-check-in tayo ng ating mga baggage. Ay, inaasid. Mahina yun dyan. Paano pag kumain ko ng ano po? Inaasid, di kawawa. Oh, tayo siya short. Ay, ang daming wheelchair. Ay, bali. Kuha tayo siya. Okay, so finally guys, tayo ay nakalagpas na sa immigration. So, sa akin, wala naman silang tinanong na kaiba. It's just the same thing. Ano yung work ko, sino kasama ko, ano gagawin sa Vietnam, and then kailan yung uwi ko. That's it. And then tinataka na agad, pinatingin na ako agad sa camera. Punta tayo sa ating boarding gate. At kalahating oras lang yung tulog ko. Ating boarding gate ay sa gate 101. Di ba sinabi ko sa inyo guys na hindi okay talaga yung pakiramdam ko. Grabe talaga kanina. Grabe yung pagsusuka ko. Nag-LBM din ako. Pero ayun, buti na lang may dala si Papa ang gamot na busko pa. Yun yung medyo nakatulong sa akin. May konting hilab pa rin, pero kaya naman na. So, sana pagdating natin sa Hanoi, okay na tayo para makapag-stroll tayo around all quarters. So, punta na kami sa boarding gate and then later, explain ko sa inyo yung iba't iba pang mga immigration tips no, na pwede ninyong ma-encounter. Yung mga requirements na pwede ninyong dalhin just in case nahanapan kayo ng IO. Hanapin muna namin yung boarding gate para medyo relax na tayo and makapagpahinga. So, dun ko explain sa inyo once na-settle tayo. Okay guys, so we're finally settled na. Pasensya nyo na yung pwesto ko kasi medyo masama pa din yung tiyan ko pero kaya naman na. And just like what I said a while ago, magbibigay ulit tayo ng immigration tips. So, sa mga nakapanood ng Taiwan vlog, yung immigration tips doon, nandun din yun. So, ayun. Kasi kami naman, family kaming magta-travel. Pero this time, unlike noong Taiwan, pinagsabay-sabay kami, okay lang. Yung mother ko lang kinausap. But this time, pinaghiwalay-hiwalay kaming 4. And kasama na namin si father. First time sila makasamang abroad. Boracay lang dati.
Pinaghiwalay-hiwalay kami ng IO. So, kanya-kanyang interview. So, ako, nakwento ko na kung ano yung tinanong sa akin. So, depende talaga sa IO yung magiging questions. So, depende sa mood nila. Kagaya kay Papa, mas maraming tanong sa kanya. Kasi nag-rebook kami ng flight. So, tinanong din yung about doon. Tapos, ano pa tinanong sa yung kakaiba? Bakit, yun nga, bakit 21 nag-rebook? Kasi in-explain niya namin, gusto namin, kasi ang haba niya, so parang papalo siya ng 8 to 9 days yung trip namin. Pero yun nga, ang reason niya kasi, magpupunta kaming Sapa at hahabulin namin yung opening time ng Fancy Pan. Kasi close siya this week. So, kaya kailangan namin i-rebook para mapuntahan namin siya nung open niya ng 19. So, yun lang naman yung tinanong sa kanya. Yung sa brother ko, student siya, wala rin tinanong sa kanya. Diba? Ano na tinanong sa'yo? Sabi, ano? Hello, sir. Good evening, sabi. Ba't ang pogi mo? Wala naman ano rin ba't ang pogi mo? Sino tong katabi mo? Katabi ko, tatay ko. Sabi ko, father ko po. Ayun, nasa likod, sino? Nanay ko po. Sabi niya, okay. Tapos pinatanggal yung sombrero ko. Sulat-sulat siya doon, tatak-tatak. Picture-picture niya ako. Tapos yung huli niyang tanong, estudyante ka ba? Yes, sir. Sabi niya, doon malis ka na dito. Yun lang, madali lang. Kay mama daw walang tinanong sa kanya. Nakita lang siya, tinatakan agad. Kasi ano yan, datihan yan. Yun, depende nga talaga sa matatapat na IO, yung itatanong sa inyo. May ibang mga IO pumapayag na family sabay-sabay na kayo, isang abutan ng passport. This time, pinagwalay-walay kami. Sabi nung isang IO. So, ayun, basic lang naman yung tinanong. Wala masyadong questions kasi family naman kami nagta-travel. Pero ayun, yung madalas kasing nagtatanong based dun sa mga observation ko sa comment section is yung mga solo traveler. Yung mga solo traveler, kailangan nyo lang talaga ng proof of income and i-make sure nyo na meron talaga kayong work dito sa Philippines. So, pwede nyo i-prepare yung COE, sleep, tapos minsan naghahanap rin sila nung yung leave ninyo, na approved leave yung inyong vacation. So, depende talaga siya. And then, yung iba naman nagtatanong what if sponsor yung trip, ganun din. Mga supporting documents, kung ano yung relationship nyo nung mag-sponsor sa'yo. And then, yung capability nung mag-i-sponsor sa'yo. Kung kaya niya talaga, i-fund yung inyong magiging trip. So, yun lang naman usually yung mga crucial na pwede ma-encounter na mga questions. So, as long as naman na ma-provide mo sila ng mga documents na capable ka mag-travel internationally, wala namang magiging problem and smooth naman yung magiging experience ninyo sa IO. Just prepare the documents. Hindi naman yan lahat hihingin but make sure na you're ready in case na hingin siya para iwas na lang din sa problem at ma-offload ka. Okay, so ngayon guys, mag-aantay lang kami kasi yung boarding time namin is 4:30 pa. And right now is 3:30 pa lang. So 1 hour pa kaming mag-aantay. So iidlip na lang muna kami. And then I'll update you later kapag kapaboarding na kami. Touchdown! Bye-bye, Echo! Hi! Okay guys, so kakapas lang namin ng immigration and then right now, kukuha tayo ng baggage dito sa baggage belt 4. Tayin lang natin dito and then punta naman tayo at kunin natin yung SIM na kinuha natin sa Klook. Ngayon guys, lumabas kami doon sa baggage claim. Tapos paglabas nyo, dyan na mismo ninyo makikita, tabi-tabi na yung mga SIM card, mga palitan. So, ang kinuha namin sa Klook is from, ano yun siya? Vietel ba? So, ang kinuha namin ay Vietel. Ito siya mismo. Kapakabit tayo. Hindi pala kami. Sa second floor pala kukunin yung aming nabook sa Klook. So, wala doon yung name namin kasi may list of names sila doon. Second floor daw, dito kukunin yung aming SIM card. Pero hindi ko alam kung saan. Wait, update ko kayo, hanapin lang namin. Okay guys, so nahanap na namin siya.
Pagkapanik pala doon sa second floor, turn right lang kayo, tapos makikita nyo na to, Vietnam Tourist SIM. Dito pala makukuha yung Klook na SIM card na kinuha namin. So, ang in-avail namin, since mag-i-stay kami dito for 9 days, is yung 10 days only data nila. So, magagamit mo na yun all around Hanoi and Halong Bay. And nakuha ko siya sa Klook. Sa pagkakatanda ko is 525 pesos. And ilalagay ko na lang din yung link dito sa baba. So, ngayon nakapag-book na ako ng GrabCar. Ginamit ko lang is yung GoTime ko na bank account. And nabook ko siya. Ang kailangan ko i-book yung 7-seater kasi medyo madami yung bagahe namin. 4 na ganyan. So, kailangan talaga is medyo malaking car. Kung pick-up point is Pillar 8. Doon natin naabangan yung Grab drivers. So, pakalamig! Ito yung Pillar 8, guys. So, ngayon daw, 7 degrees yung lamig. Parang hindi kaya ng damit ko, nilalamig ako. Okay, so, punta na kami sa Little Diamond Hotel. Let's see if payagan nila tayo mag-early check-ins. Yun nga, guys. Sabi ko sa inyo, nasa 847 pesos lang yung aking binayaran sa Grab. And sobrang mura na yun kasi 7-seater siya. Unlike sa Pilipinas. So, medyo malaki talaga yung kinaibahan ng presyo ng Grab dito sa Vietnam compare sa Philippines. So, we are finally here sa Little Diamond Hotel. Ngayon, dinrop na lang namin yung baggage kasi walang available na rooms. Mga 12 pa daw mag-check out ang guests. After nun, pwede na kami mag-check-in. And then right now, nandito tayo sa Old Carter. Of course, ang first thing na kailangan natin gawin ay mag-withdraw. Hanapin natin ang TP Bank at kakain tayo. Ano masasabi niyo first impression sa Hanoi, Vietnam? Aesthetic. Ito kami sa Old Quarter. Manluma. Like recto. Mga to. Sige, hanapin natin ang TP Bank. Doon tayo, 0 withdrawal fee. So, tingnan natin kung magkano yung exchange rate nila. Mating kami dito sa Old Quarter, 10:30. Imagine nyo, magtatanghali na, pero sobrang lamig. As in, parang nasa freezer. Ito pa kaming sapa. Mas grabe yung lamig doon. Dito pa lang nilalamig na ako. Naka-turtleneck, long sleeves. And ano na ako. So, oh my gosh. They don't care about people. They don't care. What's that? Wala silang respect. Wala silang So mag-ingat kayo dito, guys. Wala silang pake sa sa tao. Sa mga tao. Kung makasagasa sila. Kahit nasa gilid ka. Basta pag sila. Dadaan sila. Papark sila. Kahit nasa gilid ka, wala silang pake. Yes. Nakakaloka siya. So, mag-ingat na lang kayo kapag tumatawid dito. Naglalakad sa gilid. Dito tayo ngayon sa ECB Bank. Dito na kami nag-withdraw. Ang kanyang withdrawal fee is parang nasa around 98 pesos. So, 7,132 pesos. Exchange rate niya is 3 million dong. Ginamit ko pala guys na pang withdrawal is GoTime. So, okay naman siya. Smooth naman yung process. So, ngayon, magla-lunch na kami. Pupunta kaming Photen. So, isa yun sa mga sikat na po dito sa Hanoi. Ubus na kami ng energy ko. Ang layo kasi panila ka rin talaga dito sa Old Quarter. So, usually lakad talaga. So, hindi ka na ngayon sa Photen. Kain tayo ng lunch. So we're finally here sa pinakasikat na pho dito sa
Hanoi, Vietnam. Ito yung Pho Tan. Dapat be careful kayo sa paghahanap nito kasi maraming fakes. Nasa warning nila yun sa labas. So right now, tayo ay kakain ng pho. Yay! Tai Chin yung nirecommend sa aming bestseller dito. 65,000 dong lang siya. Ang laki ng serving. Actually, baka hindi ko ito maubos. Kaya nga ito sa 2 tao. Kumain natin ang sabaw! Para siyang bulalunga. Pero mas bland. Pero marami silang pang condiments para timplahan nyo. Kasi medyo may tabang siya. Dito may mga chili, garlic na pwede mong ilagay. Garlic. Lagay natin siya dyan. Hindi ako pwede mag-chili. Gusto ko sana kaso nga lang. Ako ay ina-acid. Tigas nga. Nakasaw pala siya. Bye. Nakasaw ko lang. Ganyan. Tapos, siyang siya kakainin para lumambot. Oh good. Alam nyo guys, usually dito sila, dito ang may observation, hindi sila sanay mag-English. Minsan mahirap makipag-communicate. So, much better if mag-download kayo ng mga translator. Para mas madali kayong magkaintindihan. Nakalabas na kami and order pa kami ng Coke, tapos ng water. 325,000 lang yung total namin. So ngayon, babalik na kami ng hotel kasi wala na kaming energy. Sabi ng kapatid ko. Hindi kasi sa mga vlogs, usually sinasabi ng mga food vloggers, sobrang rich ng flavor. Sobrang sarap. Isip ko, since pho is a beef stew noodles, parang ganun. Magiging lasang baka talaga yung sabaw niya, pero hindi rich yung lasa ng pagkabaka niya. There's nothing special, pero I'm not saying na hindi siya masarap. Masarap siya. Hindi dapat i-overrate. And same lang din naman yung review ko. Okay naman, pero nothing special siya. So ngayon guys, nandito kami sa pharmacy. Bumili na ako finally. Meron ng esomeprazole. 95,000 doon. Sobrang mura na to kasi sa Philippines, pag bumili ako nito, 35 to 40 pesos each. So, mas mura dito yung mga gamot. Yung bumili rin sila mga pamahid. Kasi nakita namin, parang sasakit yung katawan namin. Dahil puro laka dito sa Old Quarter. Good evening! So, this is our first night here in Hanoi! Tayo ay lalabas na. Nakapag-nap na kami. Ang oras is, it's already 6 p.m. dito. 7 p.m. na dyan sa Philippines. And pupunta tayo ngayong Kong Cafe at titikman natin yung kanyang coconut coffee. Tingnan natin kung makapunta rin tayong One Kiem Lake. So, yan, banh mi tayo and coconut coffee. Look guys, ito yung mismong cathedral. Ito yung isa sa mga sikat na spot dito sa Hanoi. Ito yung St. Joseph Cathedral. So, ang ganda niya sa personal, madaming lights. So, wala lang, saya lang makita kasi sa online ko lang yung nakikita. Coconut coffee from Kong Cafe. So, tikman natin siya. So, ito yung sikat dito sa Kong Cafe, yung kanilang coconut coffee. So, pag pupunta kayo dito, ito yung i-try nyo muna. Let's try it. Ayun, sarap. Ibang klase. Sarap. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. So ngayon nandito tayo sa CK Club ng convenience store and bibili kami ng water or something. So dito marami rin sila parang ito yung 7-Eleven nila dito. So may touch ng pagka-Vietnamese. Tinan nyo to. Hom Nam Bo Pho Mai. Tapos may mga chips din, chichirya. Pasensya niyo yung lips ko guys, nagdadry yung lamig kasi nakikita niyo siya sa tabi lang ng Kong Cafe sa harap ng St. Joseph Cathedral. And meron ding withdrawan sa labas nito. So mag-withdraw din tayo kasi kulang yung na-withdraw natin kanina para wala na tayong problem. So ngayon, bili lang kami ng mga food, yung mga snacks na pwede natin ilagay sa hotel. Ngayon tayo ay nakakain na at nandito tayo sa Banh Mi Mama. Ito ang pinakasikat na banh mi din dito sa Old Quarter. Tingnan nyo guys, napakaraming tao. First banh mi here in
Vietnam! What's the lasa? Sarap. Lasang ano? Lasang sabon. So delicious. Sarap. Po or bani? Bani. Pumapasok lang siya ng 80 something. Sobrang laki. 81 pesos. Texture ng tinapay, crunchy siya. Pero, Yung sausage niya, ang sarap din yung nasa loob. Di ko alam kung sausage o Tapos may egg. spam. Hindi, parang, tapos may egg chop. Gusto ni Papa to. Ito yung hinahanap niya talaga, yung pinanonood niya sa internet. So finally nakita niya ang kanyang sausage. Tikman natin. How does it taste like? Sarap. Kahit sarap nyo. Labangan ko to eh. Ako pa ito hinahanap. Nakita namin. sa vlog. So kasi malaman yung lasa. Curious ako. Alam mo yung lasa? Ano lasa? Longganisa? Totoo? Longganisa? Tatry ko. Hotdog. First bite. Unang kagat. Hotdog agad. Longganisa, ginagalong sausage na hindi na siya gano'ng maalat, hindi siya gano'ng matamis. Sakto lang, lasa mo yung meat niya. Ang lundo, lasang maling. Tapos Parang ng maling. Maling? Texture, longganisa. Coconut, Hungarian sausage. Tapos yung aftertaste, maling. Kano ito? 15K. 15K mura lang. Sa 30 pesos. Mahigit. We are finally here sa Juan Kiem Lake. Ang ganda. Sobrang lamig na. Pero ito yung tsura niya sa gabi. Pero ang best time na puntahan to is, around sunset. Maganda mag-picture dito. Pero ayan, gusto lang din namin makita yung itsura niya sa gabi. So, very relaxing siya. Tapos may mga chairs din dito. So, pwede kayo dyan umupo. Tapos kain kayo ng banh mi or ano man. Coffee. Inom kayo dyan. Tapos, well, you have this really beautiful view. Ganda. Tapos, super lamig pa ngayong gabi. Tapos, guys, dito rin pala yung pick-up point nung Hanoi City Tour. So, kung gusto nyo siya i-avail, meron yan sa Klook. Tapos, doon nyo siya i-claim. Hanoi City Tour. Tapos, pwede na kayo dito. Iikot nila kayo all around Hanoi. Hi guys, so we're finally here sa Beer Street at ito ang pinakaabangan ng aking kapatid. Oo naman talaga, sobrang saya ng batang ito. Hindi ako mahilig yan. Kaya tinitikman nila tong anong tatak? Viet. Tikman natin. Unang ano pa lang, kakaserve pa lang. Tikman natin. Lasang Coke. Masarap compared sa Hindi, masarap siya, sa beer natin. Para siyang Red Horse saka San Miguel na nagkaroon ng anak. Ayun. Parang siyang pinaghalo doon. Hindi siya Natikman ko ganun siya. katapang kasi tapang ni Red Horse. Pero hindi siya Ilang ganun alcohol ba siya? Hinahanap ko nga eh. Wala. Pero yun daw yung local beer nila dito sa Hanoi. Viet. So, ngayon, sila lang yung tumitikim kasi ako hindi pa okay talaga yung tiyan ko. Upo lang ako dito and actually medyo bumabagsak na yung weather. Medyo malamig na talaga siya. So, inaantok na rin ako kasi sa Pilipinas 10:30 na. Pero dito 9:30 pa lang naman. So, after nito sa Beer Street, babalik na kami sa hotel kasi maaga pa kami bukas for Halong Bay tour namin. Ayun guys, dito ko naman tatapusin yung vlog for this day. So sana nagustuhan ninyo yung vlog na to. Nakatulong yung mga immigration tips na sinabi ko sa inyo. And then yung pwede ninyong kainan at puntahan dito sa Old Quarter lang na area. Sana guys, you find this video helpful.